Anthony Davis at LeBron James, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Ang laking kawalan ni Anthony Davis sa naging laban nila kanina sa Golden State Warriors. Paano ba naman ay 12 minutes nga lang ang nalaro nito at inilabas na ito para dalhin sa locker room? Natamaan kasi ng siko si Anthony Davis sa mata ng rookie ng Golden State Warriors na si Tracy Jackson Davis sa under 3 minutes sa first quarter. Natapos pa naman ni Davis ang unang quarter pero dahil sa namamagana ang mata nito ay dito na talaga ito dinala sa locker room. Na dito nga ay nagtamo daw si Davis ng corneal abrasion kaya hindi na rin ito pinaglaro pa ng Lakers. Habang nakapag-ambag naman ito sa Lakers ng 8 points, 4 rebounds at 2 assists. Sa 68 game pa naman sana ng Lakers ay 64 dito ang nalaro ni Anthony Davis. Na malaking parte nga rin si Davis kung bakit nanalo ang kanilang pupunan, especially na pagdating sa kanilang depensa. Kailangan pa nga si Anthony Davis na reevaluate para mapag-alaman ang status ng kanyang mata at kung makakalaro ba ito sa kanilang next home game laban sa Atlanta Hawks. Kaya abangan na lang natin mga idol ang update na ilalabas ng Lakers regarding sa status ng injury ni Anthony Davis. Samantalang grabe din ang dismaya ni LeBron kanina mga idol. Naibaba na kasi ng Lakers sa 4 ang lamang ng Golden State Warriors dahil sa corner 3-pointer ni LeBron James. Pero hindi pala ito counted dahil sa sumunod na possession habang nagmintis sa isang pull-up jumper itong si Stephen Curry. Ay nagagawa naman sa bola itong sila Jackson Hayes at Andrew Wiggins hanggang sa ma-out of bounds na ang bola. Kaya naman ay nagkaroon ng review ang mga officials at nawi nga ito sa jump ball at naging pabor nga ito sa Lakers. Pero naging dahilan nga rin ang nasabing review para makita yung naging 3-point shot ni LeBron at pinawalang bisa nga ito dahil nakitang stepping si LeBron. Nasabi na nga lang dito ni LeBron ay hindi pa nga daw ito nakakakita noon ng ganitong klaseng tawag kaya napaka-weird nga daw nito. Na kung saan ay kinuha daw nila ang momentum ng kanilang kupunan. Pero hindi pa pala doon natatapos ang frustration ni LeBron mga idol. Dahil under 1 minute and 48 seconds habang ibinababa ni LeBron ang bola, ay bigla na lang hininto ng mga referee ang laro at dahil nga ito sa shot clock issue. Kaya dito na nainis si LeBron at pinatalbog ng malakas ang bola. Mabuti na lang at hindi si LeBron tinawagan ng technical foul ng mga referee. Umabot nga sa 4 na beses mga idol ang pagpapahinto ng referee sa laro dahil ayaw pa rin gumana ng shot clock. At dito na sumisigaw ng buo ang mga fans sa arena dahil sa pagkadismaya. At para matuloy na nga lang ang laro ay dito na napagdesisyon na ng mga referee na ang announcer na lang ng Lakers ang magsasabi kung ilang oras na lang ang natitira sa shot clock. Kaso ay tuluyan namang nawala na ang momentum ng Lakers at naagawan pa si LeBron ng bola. At dahil doon ay tuluyan nang natalo ang Los Angeles Lakers. Na kahit nga si Coach Darvin Ham ay dismayado rin sa nangyari sa ilang mga minuto sa fourth quarter. Lalo at nasa magandang momentum na sana ang kanilang kupunan. Pero biglang ang nawala ang kanilang rhythm dahil umabot na daw sa 10 minutes ang delay na oras sa pag-aayos ng shot clock. Pero wala nga daw tayong magagawa at hindi daw natin control ang computer malfunctions. Sa ngayon ay nasa pang number 10 seed na ang Lakers sa West, na may record na 36 wins at 32 losses. Sunod nga nilang makakalaban sa Martes ay ang Atlanta Hawks sa home court ng Los Angeles Lakers. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa mga hindi inaasahang pangyayari ngayon sa Los Angeles Lakers? So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.